Hello guys. Welcome dito sa tutorial natin itong structural analysis load inputs Excel program natin. Bago ko i-discuss yung application niya dun sa analysis software natin, di-discuss ko muna yung contents nito. Dito, sa pinaka-cover niya, so ayan, naka-set print na tong mga to. So depende na sa inyo kung ayusin nyo pa. So, ito yung pinaka-home. Yung pinaka-home natin. So, yung cover. Pwede na yan. Ready to go na yan. So, inayos ko to. Nalagyan ko siya ng mga links dun sa mga sheets natin. So, yung una natin is itong project details. So, ayan. So, nandyan yung mga details nung structure mismo. Sa truss, yung height ng building natin. So, editable yan. Kaya na lang ang bahala na kung ilang height or ilang story yung structure nyo. So, pero didiscuss ko na lang mamaya yan para malinaw. Bali, isa-isahin lang muna natin yung contents ng sheet natin. So, ayan. So, depende sa inyo yung kasi trust 1, trust 2. So, kung ilan yung trust. Kung isa lang naman, so applicable pa rin naman yan. Naglagay lang tayo ng pasobra. So, next natin is structure category. So, dito sa structure category, yan. So, ito, wag yung i-edit to kasi nakakonect siya dun sa loadings na part. So, dun siya ini-edit. So, ayan, ito is pinakita lang yung pinaka-reference niya. So, sa NSCP to. Yan. Yung table niya. So, back natin. So, puntayin sa taas. So, next natin, project location. So, ito, ang na-edit lang dyan, itong nasa unahan yung location. So, type nyo lang dyan yung location nyo. Kung yung location ng project nyo. So, yung next naman na yan, yung zones, tsaka yung sa wind. So, ayan, nakakonect din yan dun sa loadings natin. So, dun siya na-edit. So, ito namang mga pictures dito. So, ayan, dyan, katulad nito. Galing tong NSCP eh. Baling ginagawa ko lang dyan, ayan, minumove ko lang tong, yan. So, lagay ko lang siya. So, nagbe-base ako dyan dun sa, dito sa, ni fault finder ni Pillbox. So, kung nasan dyan, nilalagay ko na lang dyan. So, para lang meron akong visual representation. So, ito, galing naman to dun sa meron akong link nito, nandun sa loadings. So, ayan, dyan ko naman yung kinukuha yung sa wind. Pero pwede rin dyan yung sa earthquake, pero meron mas better kasi yung sa pillbox eh. So, next natin is dun sa loadings. So, ayan, meron siyang legend para naka-indicate na. Para hindi kayo maguluhan. So, nilagay ko na yan. Sa pan-drop down, yung input sa STAAD, input data, yan. So, yun, yung nandun kanina, so, dito yan lalabas. Yung galing sa project details natin. So, yung sa story height, doon siya papasok yan. So, ngayon na yan, yung nandito. So, nilagay ko lang yan kasi magagamit natin yan pag na tayo sa STAAD. Yan, dito sa may floor diaphragm. So, need kasi natin yung add. So, lang naman. Para lang mabigay natin dun sa STAAD. So, ito naman pang lang to. So, wala naman tong connect dito sa mismong Excel natin. Wala naman siya nako-compute. Pero, pang visualize lang natin kasi para may lagayan tayo ng data na
makukuha ni Staad. So, yung mga final output ni Staad, gaya ng yung sa columns, tsaka yung ano, dyan lalabas. Ay, ano, ilalagay lang natin dyan. Kasi pwede na rin kasi itong pang report eh. So, yan, katulad nan yung mga ano, compressive strength, yung tensile strength ng bakal, yung sa main, tsaka yung secondary. Yan. Ayan naman, ito, nailalagay sa STAAD kasi mismo to eh. Pero dito walang epekto. Yan. Walang epekto. So, next natin is dito sa loadings na tayo mismo. So, dito, dead load, unahin natin. So, sa dead load, ito, under nyan yung self-weight. So, self-weight, concrete lang naman kasi madalas natin dito eh. Kasi yung ano naman, na-auto na ni Staad. So, ayan. Editable naman siya, pero yun nga dito kasi ano lang talaga, concrete lang madalas. So, dito, sa member load. So, dito yung mga ano lang, uniform load lang tong mga to. So, dito, ayan, dyan siya galing. So, sa wall, i-ano lang natin. Yan, sa wall. So, ayan, i-ano nyo lang yan kasi mga naka-drop down yan, naka-base yan dun sa NSCP. So, kung ano yung applicable dun sa project nyo, ayan, yung mga drop down na yan, i-ano nyo lang, fill out nyo lang. Kasi since ano naman to, exterior, so 150 lang tayo dito. Kasi yan, kung anong ano, density, growth density. So, ayan, dyan na yan lalabas yung mga calculation nan. So, dito naman sa plaster, so, kung ilang phases, pero madalas naman tayo, 2 lang naman yung ginagamit. So, next naman, ayan, dyan dito, yung makakompute. So, next, dito yung, ano, lagay nyo lang dito yung kung pang ilang story yung, ano nyo, yung wall nyo yan. So, ayan, tas lagay nyo yung height, tsaka yung depth ng ano dyan. So, kayo nang bahala mag-edit dyan. Yan, tas yung ano, height, tsaka yung height ng beam. So, makakalculate nyo na dyan. Yan yung ilalagay nyo kay Staad. So, mamaya tuturo ka naman. Tapos to, yan, sa interior. So, same lang naman. So, since, ano naman to, 100 lang din talaga. 100 lang naman ang ginagamit sa interior. Tapos, yun, same lang naman sa, ano, kung ano yung, tapos, yun, ganun din. Edit nyo lang. Yan. Same lang din. Same lang din siya dun. Yan, sa taas natin. Input nyo lang yung mga data nyo. Kasi gagamitin natin. Tapos ito naman, wala naman to. Abang lang to. Pagka yung merong mas mataas pa sa 2 floors. So, pwede kayo mag-add dyan. Kasi ano naman yan eh. So, ito sa upper floors. Ayan. Same lang naman yan dun. So, kung may parapet wall kayo, ayun, lagay nyo. Kadalasan sa mga roof deck, yun. Ito yung gamit natin. Pwede din sa ano. Yan, lagay natin dyan. Kaya nakalagay dyan roof deck kasi kadalas sa roof deck. Tapos ito, still ano naman, kadalasan sa mga stair, tsaka yung mga balcony natin. So, kung meron, yan yung pang input natin. So, next naman is tong sa floor load naman tayo. So, ito sa slab naman natin. So, input nyo lang yan, edit nyo lang. So, yan yung natin, ilalagay natin sa stud mamaya. So, next natin is tong mga finishes. Floor pieces, yan. Sa drop down, ayan, nandiyan naman lahat yan. So, pili na lang kayo kung ano yung applicable dun sa project nyo.
Mas lalabas na yun dyan, makakalculate na. So, next naman ito. Kung ano, kasi dito nilagay ko siya is naka-roof deck. Naka metal deck. So, yun. Yan, yun na lang. So, sa ceiling, system. So, ganun din. Pili lang kayo ng kung ano applicable. So, dito din sa ceiling finish. Tapos dito, kung meron kayong waterproofing. So, kung wala naman, none. So, lahat nga pala yan. Merong mga none nakalagay. Para depende sa inyo kung applicable ba. So, next natin. Sa MEP, so sa mechanical, electrical, plumbing natin. So, ito, din siya, na editable din kasi depende kasi sa project yan eh. So, pwede kayong magbago nan. So, sa akin ito yung ginagamit ko. Interior partition, furniture, so depende sa inyo yan. So, yan. Tapos yung total nito. Total ng floor load natin. So, ayun, base pala dito, kulang. Hindi natin na-add yung mga floor finishes, tsaka ceiling finish, tsaka yung waterproofing. So, lagay natin. Edit lang natin. Bali, upload ko naman to dun sa G Drive na para dun sa mga nag-avail na. So, edit ko lang. So sa mga hindi pa nag-avail, makukuha nyo rin to pagka na-avail nyo na. So, yan. Ito yung input natin mamaya. So, save. Yan, okay na. Lahat na natin lahat. Yan, na natin yung mga kulang natin. So, next natin sa roof. So, ayan. Yung spacings natin. So, ayan. Dapat indicate nyo rin yan. Spacings ng truss tsaka ng purlins natin. Tapos, ayan sa roof sheet. So, depende kasi sa gamit nyo yan eh. Roof sheet eh. So, depende na sa inyo kung ano yung load nyo dyan. So, ito hindi nyo agad makakalculate to kasi need natin yung ito sa roof framing. So, kulang pa kasi tayo ng dyan eh, ng purlins tsaka ng truss. So, kailangan muna natin yung weight ng dalawang yon. Mamaya pa yun makakalculate sa sa STAAD. So, ayan, ito yung mga gagamitin natin kay purlins tsaka kay truss. So, ayan yung mga loads. Dead loads to. So, mamaya papakita ko paano i-upload, paano siya i-apply. Yan, mamaya natin to. Kasi hindi mo makakalculate to nang wala yung analysis ng dalawa. Ng purlins tsaka ng truss. Kasi yung yung total ayun nung sa framing. So dito naman, so ito lang yung editable dito, yung length ng purlins. So dito naman, ayan, i-discuss ko rin mamaya kasi ito galing yan dito sa sa total roof load. So mamaya di-discuss ko sa inyo paano nakuha tong tributary length. Kasi depende kasi sa structure to. Sa pag yung position ng ng truss natin. So discuss ko na lang mamaya. Yan. So, yan yung i-input natin kay STAAD. So, next natin. Wait lang.
So, next natin ito. Sa live load naman tayo. So, ito. Dito sa ano naman, naka-drop down din ito. So, depende sa inyo. Pero since residential tong gagawin natin. So, residential. So, yan yung mga lalabas dyan. Piliin nyo lang yung applicable. So, ito, mali pa yung ano ko, 1.9 to. At yung basic floor is 1.9. So, edit na lang natin. So, may edit ako mamaya kasi na ano ko na yun eh. Nalagay ko na sa STAAD. So, yan, hindi, yung mga di applicable, hindi natin sasama. So, ito, may restroom dito. So, ayan, nakahiwalay kasi siya sa residential. So, special ano lang din kasi siya. So, lagyan natin 1.9 lang din naman eh. So, hindi tayo may hirapan. So, dito naman sa roof. So, dalawa to nilagay ko. So, depende na lang sa inyo kasi minsan truss, minsan roof deck. So, change nyo na lang yan, yung value. Yung nasa taas, yung pinakataas. Kasi, yan yung naka-apply dun sa, dito kay Perlins, tsaka kay truss. So, yan yung ilalagay natin sa live load nila. So, yan. Yan yung nandyan sa ano. Kakalculate nila yan. Tapos yan, ito, discuss ko na lang din mamaya. Kasi kagaya yun na nasa taas. Yan yung ilalagay natin sa STAAD. So, next natin is seismic load parameters. So, ito, yung sa importance factor. So, depende yan sa ano. Kasi, ayan, sa drop down, pili lang kayo. So, since dito is ano lang naman. So, yung 4 sa atin. Standard lang. So, yan, ito, next is soil. Ay, yung ano, yung ano natin, soil type natin. So, since pinaka ginagamit ko lang dito is yung ano eh, yung number 4 para ano. Tapos next natin ito, itong sa, since dun nga, sa earthquake ano natin. So, zone 4 lang tayo. Tapos next natin ito, yung seismic type natin. So, A lang tayo dito. So, tapos, ano tayo, moment resisting frames, system case 1. So, 8.5. Yan, dyan natin na ano yan. Wait lang. Tapos, next natin, ito, sa near source factor. So, dito natin nakuha yan. Yan sa, ano, fault finder. So, 28.5. So, ayan, auto calculation na naman yan. So, no need na yan i-input pa. So, ang input nyo lang ito, tong height. Kasi, hindi sinasama yung, ano dyan, yung height ng footing. Saka yung ano, hindi sinasama dyan yung height ng ano, ng roofing. From ano lang siya, hanggang beam lang ng ano, ng roof hanggang dun sa footing. So ito, since ano, concrete frame lang naman tayo, so 0.0731 tayo. So next is the wind, ano naman tayo, load parameters. So dito, ayan, dito base dito is 240 siya. So dito yan nakuha. So, zone 2 siya. Then yan.
ano lang siya. So, sa exposure B tayo. So, ayan, depende sa inyo kung saan siya applicable. May drop down naman tayo. Tapos, ayan, yung mga anong yan, links na to, ito dyan nyo siya pwede, ayan. Meron din seismic dito, tsaka wind. Dyan nyo siya pwede i-check. Tapos, ito yung sa hazard hunter. So, medyo maganda rin to. So, hanapin lang natin dito yung location namin. Ayan. Ayan. Search na lang natin. So, ayan, meron naman siyang So, ayan, nandyan na agad siya. So, hanapin na lang natin. Ayan, ito. Dito. So, double click nyo lang siya. So, ayan, magka-calculate siya. So, generate niya yung report. So, ayan. So, ito yung mga niya, assessment results niya. So, dyan nyo rin makikita. So, same naman yan dun sa dalawa. Ayan. Ayan. Same yun. Okay. Tapos yan, pag kinilik nyo yan, lalabas yung report. So yan, yun yung download nyo. Pwede nyo siya isama sa report. Yan. So ito, ang ginawa ko dito, kinopy-paste ko kasi yung link niyan, nilagay ko dito. Yan. So, kaya pagka kinilik nyo siya, lalabas din yung ganung report. Yan, same na same dyan. So, yan, pwede nyo rin gamitin yan. So, yan yung sa natin, calculation natin ng So, ito, mga reference na lang to. Ito, reference sa dead load. Ito, reference sa live load. Tapos, ito, seismic reference, yan. Tapos ito sa linear interpolation. So, yan, ginagamit ko kasi yan nung una dun sa pagkuha natin ng ng NA tsaka NB. Kaso, yun nga, ino-calculate ko na siya. So, nandun na rin halos siya. So, no need na. So, pwede na lang to pang calcu nyo na lang siguro. So, ito naman sa slab design. So, panghanap nyo kung 2-way or 1-way. Mahalaga din kasi to Kasi pag nandun ka na sa STAAD, magagamit mo siya. So, ayan, ito yung mga reference pang iba. Tapos ito, base shear. So, ito, nag-ano rin ako ng base shear calculation. So, dito, ang i-edit nyo lang talaga is ito. Yung, self weight. Or sa, natin. Kasi, yan, galing yan kay STAAD. So, ilalagay lang natin dyan. Para ma-check natin. So, lagay mo lang dyan. Dapat same yung kay makakalculate ni STAAD tsaka yan. Yung natin, calculator. Dapat same sila ng output. So, yan, dapat same. Kaso nga lang, diba may inedit tayo kanina. May mali. May maling loads. So, may mababago pa dyan. So, check na lang natin mamaya. Pero ayan, based naman dyan, same siya. So, kailangan lagay nyo ng okay or not okay para ma-check din natin. Pang-verify lang ba. So, yan. Next natin, drip reference natin. So, dito lang, i-calculate lang natin yung value kasi need natin siya ilagay dun sa story drifts dun sa STAAD.
Tapos next natin ito tong sa wind, part 1. So ano lang to, reference lang. Tapos yung sa part 2, ito yung may calculation. So ito yung ano natin, mga values natin. So may mga parameters tayo na need dito bago tayo mag-come up dyan sa mga naka-highlight na yan. Yan. May mga data. So yan, ang need natin i-ano is tong min roof height, tsaka itong roof slope, and dong wind speed. So dapat ano yan, meron tayong data nan para makuha natin yung mga to. So explain ko na lang mamaya. So yan, ako may mali pa tayo. So to dapat hindi kasama yung ano, yung from footing. Dapat hindi natin sasama yon kasi ang kinakalculate lang na min roof height is from NGL tapos hanggang doon sa roof beam natin, ay ang ano, hanggang half ng truss. Ayan, kaya may divide to dyan, yung height ng ano ng roof divide to kasi half lang naman. Tapos ayan, edit lang natin, copy lang natin doon sa iba. I-ano rin naman natin to, i-upload ko rin naman ulit to. So ayan, same na sila. So ayan yung gagamitin natin. So balik tayo dun sa ano, save lang muna natin. Kasi hindi dapat yan kasama yung ano, yung bottom ng footing hanggang ano, NGL. So ayan, so dito ayan, ituturo ko din sa inyo kung paano siya nakukuha ng manual. So ayan, check muna natin kung saan applicable yung ano natin. So 240 nakalagay, pero wala naman 240. So sabihin na natin 250 siya para kumbaga may ano rin tayo, allowance na kumbaga at least malakas yung ano, kung magpumasa man siya medyo malaki yung allowance. So next natin is yung sa ano, sa slope. So since nasa 12 siya, nasa ano siya, so ito ayan sa min, so nabago nga kanina, so adjust natin. So 6.75 siya, so gagawin natin na lang siyang 7.5. so 1 pa rin naman. So yung factor yung hinaano natin dyan, so ayan, ito ayan dyan, so 1 pa rin naman, walang nagbago. So wala tayong babaguhin doon sa staan mamaya. So yan, ito yung magiging value nila. Pero paano ba nakuha yan? So check muna natin yan. Dapat makuha natin yung sa speed ng ano, ng wind speed, tapos yung slope kung saan siya pasok. So ito yung mga ano niya, mga conditions. So dito yung pinaka ano, ipapakita ko na lang mamaya yung pinaka maliit na dimension. So kasi ang ginawa kong ano, structure is 6x6. So kahit alin doon, pero yun nga 6 meters yung ano natin dyan. Kinuha kasi yung mag-go-over dito. Ito yung magiging length ng kung saan lalapag yung ano mo yung sa wind. So ayan. So dito, ano mo yung sa purlins muna tayo, yung effective area. So check natin 0.9, 'di ba? So hanapin natin yung sa under ng 1. So eto, dito tayo. So 0.9, so under na siya ng 1. So ayan yung magiging value mo. Ayan, yung tatlong yan. Lahat ng 1 na yan. Kasi 1, 2, 3 yun. So next naman sa ano, sa truss naman tayo. So nasa 10 to, 10.5. So
Based dito sa table natin, 9.5 lang siya, sumobra. So under na rin siya nito sa tong last na part. So pare-pareho yan, tatlo uli yan. So ito yung mga magiging value niya. So ayan. So pag tinik mo doon, same, kasi naka-auto calculate na to. Ayan, same dyan. Ito same dito. Ayan o, same yan. Tapos ito, check din natin para sure. Ayan, same din. Kasi naka-auto calculate na to. Ayan. Ayan. Same na yan. Tapos yung yung mga naka-highlight na yon, so adjust nyo na lang yon kung saan siya papatak, kasi nahanapan ko pa rin ng formula kung paano yun eh. Yung kusa siya magkaka-highlight. So ayan, at yan yung mga ilalagay nyo sa So ito, allowance lang natin yan kung sakaling may iba kayong version ng truss. Kumbaga kung marami kayong ng truss. So ito, load combination. So ayan, yun yung gamit ko. So ito yung reference. So hindi ko na-discuss yan kasi kumbaga lang naman tayo. Sa loadings lang naman talaga. So balik tayo sa loadings. Ayan, ipakita ko lang muna. So ito na, dito na tayo. So purlins muna unahin natin. So kasi ito yung ang unang process talaga, si purlins muna, si truss bago si si mainframe. So ayan, ito yung mga niya, data niya. Tapos ayan, self weight. Tapos itong 0.11, negative 0.11. So dito yan sa loadings. Yan ito sa dead load niya. So ayan yung sa effect ng roof sheet. So ayan, apply mo dyan. Tapos live load. So saan ba nang galing yan? Punta tayo sa live load. So ayan, ito yan yung 0.36. So ayan yun. Apply mo lang yan uli doon. Tapos next, ito na yung sa wind, effect ng wind, yung WL1. So linear. So punta tayo do sa wind load na na part 2. So ito dito yan. Ayan dito. So ito pala, explain ko lang yung effect niya. So ito yung natin, monoslope. Yung kasi yung style ng truss natin. So ang effect niyan is yan, yung 2-1. 2-1-2. Kumbaga nasa edge yung 2. So yan, ang nakalagay dyan is 2A. So yan yung effect niya. So meron namang calculation din yan dyan. 2A yung Yan, ito. 2A. So punta tayo doon sa natin. Ayan, 2A. So ang nag-over kasi is 0.9. Kaya naging 1.8 yan. So 1.8 doon sa magkabilang edge, dapat yun yung natin, yun yung effect nun 2.
So, ito naman same lang naman to, yung ano natin sa 1 and 2. Yung sa yung WL1. So, ayan yung effect niya sa WL1. O, ngayon sa WL2 naman tayo, dalawa to, yung sa suction. So, ayan yung sinasabi sa inyo, magkabila yung 1.8. Pero kahit hindi yan mag 1.8, at least basta wag ka lang bababa dun sa 1.8 kung hindi magsakto man. Mas magandang may sobra, at least may parang may allowance ka doon. So yan, apply mo lang yan. So since negative dito, positive na yan dun sa ano, sa staad pag in-apply mo siya. So yan, ito naman ano lang, load combination lang naman. So ano na yan. So next sa analysis, print muna tayo. Yan. Tapos naka-print. Tapos ayan. Post analysis, define. Tapos yan, ilagay natin yung ano, yung sa load list. Tapos punta tayo ng design. Pagka design still. Tapos yan, run analysis na tayo. Ayan, wala namang error. So, okay. Tapos check natin. So, nilagawa dito lagi is find. Tapos, kailangan kung may nag-fail. So, wala naman. So, check natin yung ano. So, ayan, makikita nyo dyan yung ano, design. So, ito yung need natin dyan. Yung weight ng purlins. So, check natin kung same dun sa nandun sa Excel. So, punta tayo sa loadings. Tapos, check natin. So, ayan, same naman siya. So, walang nabago. So, next natin, trust na tayo. Ayan. So, yan yung itsura ng trust natin. So, ito yung mga mga specification. So, ayan yung ano niya. Yan yung size niya. Tapos, yan. Nalagyan lang natin ng releases yung mga braces niya. Yan. Kailangan na i-release yan kasi mag-error kasi yan. Tapos, ayan. So, nasa loading sa tayo. Tapos, yan. Ayan, wala pala akong self weight. Lagyan lang natin. Tapos, apply to view. Ayan. Tapos, ayan. So, itong nasa unahan. Ayan, check natin yung saan natin yan makuha. So, ito yan. Yung sa roof, apply ng roof sheet. Tapos ito naman, yan naman yung weight ng purlins. Ayan, 0.06. Then ito, pinag-add lang natin to. Itong ceiling finish tsaka yung MEP. Kasi minsan nakasabit kasi sa may truss yung natin sa ceiling. So, next natin, ayan, dyan natin in-apply yun. So, next tayo sa live. So, sa live, dito naman natin kukunin. So, ayan, 0.9. So, dito yan naka-indicate. Tapos, next natin is WL1 na. So, doon ulit tayo sa part 2 nung wind. Doon natin yan kukunin. Sa truss na tayo.
So ayan, same lang yan yung 1 and 2. So kaya isa lang ilalagay natin sa WL1. So since positive yan, magiging negative siya pag nilagay sa stud. Yan. So ayan, kaya magkaiba yan yung 2 yung 2A natin, 1.8. So around nasa nga yan nasa 2 meters nga yung application natin diyan. Basta yung 2 nasa dalawang magkabila yun. Tapos yan, nagila uli natin yung mga natin. Basta yung doon sa sa application ng WL1 tsaka WL2 na yun. Yung 1 doon yun sa WL1, tapos yung yung nasa ilalim nila yung pangalawang pang-apply sa WL2 yun pareho. Tapos yan, wala naman tayong error. So check natin uli kung may nag-fail. So wala naman nag-fail. So okay naman siya. So ayan, check na lang natin. Ayan. Tapos ito yung lead natin. Check natin kung same dun sa nakuha natin dun sa Excel. Yun yung una kong analysis. So check natin. Ayun. Wala naman na bago pala. So ayun. Ayan, pwede na natin i-calculate yun kasi nakuha na natin yung weight nung truss tsaka ng purlins. So ayan, pwede natin ilagay yan dun sa loadings nung frame natin. Ayan, pwede. Back na natin. Doon na tayo sa tayo sa roofing. Doon na tayo sa frame. So ito yung frame natin. 6x6 to. So ayan, 0.4 tsaka 0.4 yung nito. Yung columns nito. Tapos yung 0.3 by 0.4 naman yung beams. Yan, ito yung mga niya. Kaya nilalagay natin dyan para hindi natin malimutan. Yan ay mga pumasa. Yan, ito yung mga specification niya. Yan. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo na kaya ako naglagay nung height dun sa sa may Excel. Ayan, ito. Yan kasi yan gagamitin ko sa floor diaphragm. Yan, ito 1.5. Tapos ito 4.5. Yan. Yan, kaya ganun. Kaya ko dyan. Para lang din di makalimutan. Yan, ito yung support. Tapos ito nasa loading sa tayo. Yan, lagyan lang natin yung wind definition. Tapos dito na tayo focus sa may reference load. So una natin dyan ito. Sa self weight. So ayan. Ito naman, ayan, ito yung sa member load. So yan yung sa exterior natin. Sa exterior wall. So same lang naman kasi yan yung natin sa ground floor tsaka yung sa second floor. Yung 0.99.
Yan. So, apply natin. So, same yan. So, yun. Sa interior naman natin, same din. Ginawa ko na lang din siyang same. Para isang ano lang. Isang application lang. So, next natin, ito. Sa floor, ano na tayo. So, ito sa tawag dito, sa slab. Yan, ito. Yan, yung 3x6. Iniiwalay ko yan kasi, yun nga, minsan kasi iba application nung naka-total. Kasi yan, ito, baguhin natin to 1.79. Kasi 1.30 yung dito eh. Sa 1.35. So, baguhin natin. So, yan yung sa floor load. Yan natin siya i-apply. Yan. Tapos ito, sa roofing naman. Ito yung sa roof beam. So, pakita ko sa inyo yung ano niya. So, sa dead load, ito yung sinasabi sa inyo, tributary niya. May tributary. So, since nakuha na nga natin yung total, roof load, roof beam load. So, ilalagay na natin. So, need natin yung tributary length. So, ano ba yung kasi ito nakalagay dito, 'di ba? Inner. So, sa inner, ayan, bagay sa gitna. Ayan, dalawa yung length na nasa gitna niya. So, pakita natin. I-isolate lang natin to para makakita nyo. So, ayan, dito, ayan. Ang application kasi ng truss, yan, pag ganito, ayan, ganyan. Ngayon, na maapektuhan yan nung truss na yan is yan, ito, ayan, yung tatlong yan, maghahati-hati yan. So, itong nasa gitna, yan yung mas malaki yung i-carry kasi ayan, ihahati niya yung 3 meters dito tsaka yung 3 meters dun sa kabila. Kaya, yan yung magiging length niya. So, hahanapin natin yung baga makakompute mo dyan yung tributary length. Kasi yung 3 meters plus 3 meters tas divide 2 mo siya. Ayan, makukuha mo. Tapos, ayan, ito na yung natin, yung 2.08 na yun na load, na uniform load. Ayan, malaki siya, oh. Tapos, yung sa magkabilang dulo, 1.04 lang. Kumbaga, maliit lang. Kasi nga, yung isang length lang ang divide 2. Ayan. So, magkabila yan. Yan, ganun ang pagkuha ng tributary length niya. So, dyan mo siya apply ngayon. Kasi yun yung naapektuhan nung load ng ng roof. So, next natin sa live load. So, sa live load, madali lang naman. So, yan, apply lang natin to. Kung kasi binago nga natin. 2.4 kasi nandyan eh. Gagawin natin 1.9. So, yung basic floor tsaka yung So, apply lang natin. Yung live load dyan. Tapos, yung live load naman ng yan, ito. So, yung kumaga kung may dyan, lagay nyo lang dyan. Kung may mga additional pa. So, yan. Dito naman tayo, din kasi na-apply yun eh. So, ito.
So, nakuha na yung 0.6 na yan, dun yan sa taas. So, i-distribute kasi natin. So, ayan, ganun pa rin, kagaya kanina. So, 3 plus 3 divide 2. So, kaya nakuha na natin yun. Ayan. So, input lang natin yun. Kasi yan, ito, sa seismic naman. So, yan, kung ano yung nandun sa, ano natin, sa data natin, ilagay lang natin dyan. Yan, next natin, load case na tayo. So, dito ano lang naman, apply lang uli natin yan. Dito sa seismic. Yan, yung mga yan. Tapos, sa sa wind. Tapos, yung dead load, yung reference nun. Tapos, yung live load reference nun. Tapos, yan, ito. Yung load combination. Apply lang natin. Tapos, ano na tayo? Analysis. So, ayan, ganun uli. Yung post analysis, yung print natin. Tapos, post analysis. Ayan. Ano, lagay natin yung drift. Yung load combination ng drift. Load list natin. Tapos, story drift. Ayan, ito. Ayan, yung 0.0042. Yan, dito yan na yan. Yan lang naman nilalagay natin yung value na yan. So, lagay lang natin. Tapos yan. Tapos yung yung dia CR na yan. Yan yung center of rigidity. So, need din natin yun. Apply lang natin yan. Tapos dito kasi hindi naman ako nagdi-design dito sa sa stud ng concrete. Sa RCDC ko siya ginagawa. So, dito analysis lang tayo. Run analysis lang natin. Wala namang error. So, check na natin. So, based on naman, pass naman lahat. Ayan. So, ito, check na natin yung yung base shear. So, ito yung niya, yung weight niya. So, nabago. Nabago siya. Copy natin ito. Tapos, check natin ito sa base shear. So, lagay natin. Ayan. Tapos, check natin kung same siya. Alisin lang natin ito. Ayan, as per checking, ayan, same naman siya. So, goods yung natin, base shear. Lang natin to, sneaking tool. Para ilagay natin dun sa para verified na nga siya, same. Yan. Ayan, tapos ito, ayan nyo lang kung okay siya or not okay. Tapos yun lang. Yun lang naman yung natin, kung paano natin gamitin tong Excel na to.